Nagsampa na ang grupo nila Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bundok at Citizen Crime Watch at iba pa ng 12 counts ng falsification of legislative documents laban sa nabanggit na House official dahil sa umano'y nangyaring insertion sa 241 billion 2025 national budget. At ngayon, nagsumiti ng panibagong petisyon sa Office of the Ombudsman ang grupo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Layunin nitong hilingin sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Majority Leader Manex Dalipe, Representative Saldico at Representative Stella Gimbo. Giniit ng mga petitioners na dapat masuspinde ang naturang mga opisyal upang hindi maimpluwensyahan ang isinasagawang pagsisiyasat dahil mabigat aniya ang issue, dishonesty, oppression at grave misconduct. Kaya sapat na batayan na ito upang suspindihin ang mga inaakusahan. Ayon pa sa Facebook post ni Congressman Pantaleon Alvarez, I quote, "Isuspinde sila Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manex Dalipe, Representative Saldico at Kong Stella Gimbo." Naghain ng motion sina Kong Bebot Alvarez, Attorney Ferdy Topacio, Attorney Jimmy Bundok, Citizen Crime Watch et al. Sa Ombudsman na hinihiling na mapatawan sila Speaker Martin Romualdez at iba pang rinireklamo ng preventive suspension. Ito ang susunod na kabanata noong February 10, 2025. Nagfile ng reklamo sa Ombudsman sina Kong Bebot Alvarez dahil naipasok ang 241 billion insertion sa national budget kahit hindi ito kasama sa BICAM report na aprobado ng Kongreso. Tuloy po ang laban, #para sa bayan. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. What? 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Eh, hindi na pwede yun. Bro, kita mo na? Pati itong basketball player na ito na ano? Hindi, totoo. Yan, halimbawa ho niyan. Di ba? Inconsistent, ika nga. So, Marcos versus Marcos ang labanan. Di ba? Marcos versus Marcos eh. Sabi niya, wala dito sa mga kandidato na to ang sumisip-sip sa China. Pero nung siya nagsisimula palaang, yan ang kanyang tono. So dahil sa nilalabanan niya, sarili niya, matatalo sila. Okay, tuloy pa natin ha. Tuloy pa natin itong si ano ha. What are you talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na tuwang-tuwa. Alam mo, hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ang gulo mo. Nababasahin mo na, hindi mo mabasa na maayos. Alam mo, doon sa sukatan, doon sa SMNI, alam mo, ako naunawaan ko na mahirap magbasa. Lalo na pag malayo, kasi malayo yung camera, malayo yung teleprompter. Pero pambihira, dyan na lang, nasa tabi mo na, hindi mo pa mabasa. What's wrong, Mr. President? Ano po ba yan? Sobrang liit po ba yan sulat na nakalagay dyan? Sino man ang sumulat yan, laki-laki yan yung sulat, di mabasa ng presidente, baka bagong gising lang to. Dahil may hangover pa. Di ba, madalas mag-party yan eh. May hangover pa sa kakatrabaho, kayo naman. Gago! Eh, napupuyat siya sa kakatrabaho, kaya tuloy may hangover pa, kulang pa sa tulog. Gago! Baka puyat, di ba? Di natin alam, baka puyat. Ay, hindi niya mabasa naman. Ang gulo eh. Ang gulo talaga. Sa totoo lang, pag nagsalita to, dinaig pa nito yung sabog. Di ba? Wala akong sinasabing sabog siya. Ang sinasabi ko, dinaig niya pa yung mga sabog. Eto, nakakausap na ba kayo ng sabog? Yung magulong kausap, yung... Sabog ka ba? Parang mas magulo pa to sa sabog eh. Hindi ko sinasabing sabog siya. Sinasabi ko lang, mas magulo pa siyang kausap sa sabog. Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na anong pumapalak pa? tuwan-tuwa. Na pumapalakpak, tuwan-tuwa. pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Ano? What? What? Ano na naman yan? Si Boss Dada. Ito dati si Boss Dada to eh. Nung hindi pa siya nakakalonok ng pakwan at saka ng baboy, ganito itsura ni Boss Dada dati.
1 minute later. Simula nung umupo si BBM, Anong nangyari? sa totoo lang, naging kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Scalboro. Nakita nyo na? Yan yung mga hindi pinapakita ng media eh. Alam mo naman yung mga bayarang media, yung mga puta na media. Yung mga puta di ihon na media. Hindi pinapakita yan. Yung mga pokpok na media, hindi pinapakita yan. Yan ang matunay na mangingisda, di ba? Sinasabi, nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Pero ngayon, hindi na. Tapos sasabihin ni Marcos na kesyo ngayon daw parang mas okay ang mga mangingisda. Yun po ang totoo. Hoy! Anak ng wewe, ba't lumabas to? Si Red Horse. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Ha? What? Wala daw dugo, wala daw baybahin ng dugo dahil sa tokhang. Naku po, sino kaya ang kukontra sa kanya? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial question law. that there were. Tama-tama to si Pacquiao. Hindi, alam mo, sa totoo lang ito ang problema kay Marcos Minsan kasi, dahil siguro bagong gising dahil puyat, Puyat siguro. Hindi, may hangover siya mga kababayan. Linawin natin, when I say hangover, wala akong ibig sabihin iba. Hangover, kakatrabaho. Masyadong puyat si Marcos sa kakatrabaho. Trabaho ng trabaho yan. Puyat. Siguro, kaya ganyan yan. Hindi niya nababasa yung script niya. Kasi parang, alam mo, nung panahon ng nangangampanya si Marcos, yung 2022, hindi naman po siya ganyan. Hindi nga siya nagsasalita, hindi nga siya nagpapaliwanag Ewan ko ba ngayon, bakit tila nagbago siya ng imahe? Biglang bumabanat na siya ngayon. Di ba? Hindi ko alam, nanonood ka ba ng banat bay? Ba't bumabanat ka? Hindi, ano nangyari sa'yo, Marcos? Bakit ganun? Bakit bigla ka nagbago ng tono? May nagtuturo ba sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo? Hindi, meron ba nagturo sa'yo? O baka kasi may nagtuturo sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo, tinuturuan ka ano sabihin mo, ikaw naman, hindi mo iniisip kung ano yung dapat mo sabihin. Hindi sa'yo kasi bagay yung humihirit ng ganyan. You know why? Because kulang ka sa research. Kulang ka sa research. Yung sasabihin mo, walang bahid ng dugo. And remember, yan ang akusasyon sa buong pamilya mo. Tanda mo, no buong pamilya mo noon, sino ho ba ang pasimuno ng martial law noon? Sino po ba ang mismong si Enrile inamin there were abuse on the time of your father. Si Enrile nakatabi mo. Si Enrile na presidential advisor mo. So ibig sabihin, kulang ka sa research, boy. Ibig sabihin, kulang ka. Huwag ka nang humirit dahil mapapaya ka lang, hindi mo alam yung sinasabi mo. Yun naman nagbibigay ng script mo, pambihira naman kayo, mag-research naman kayo. No wonder, nako, ayoko na lang magsalita. No wonder, ang gulo-gulo nyo dyan sa Malacanang. May balita ako, gulo-gulo nyo daw dyan Yung communication nyo, gulo-gulo Bakit? Kanya-kanyang bida-bida daw dyan Kanya-kanyang epal daw dyan Diba? Kanya-kanya. Ang pinapahamak nyo ngayon, yung presidente, wala namang alam talaga yan. Yung presidente na yan, ang alam lang niya magbasa. Sunuran lang yan doon sa pinsan niya, sa asawa niya. Paano mangyayari yan? Kaya nga mga kababayan, di ba, yung una ko palang salbo sa inyo, sinasabi ko na, si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Swear. Si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi tumigil yung kakadaldal, matatalo talaga yung mga kandidato niya. Alam mo, dami ko nga may mga kilala ko dyan, di ko na sasabihin pero nandidiri na sa nangyayari. Gusto na umiwas gusto na umiwas. Di ko na lang papangalanan pero meron akong kakilala dyan, gusto na umiwas sa campaign kung saan nandun si Marcos Yung iba nga umiwas na Di ko na lang sasabihin kung sino pero ganyan na po nangyayari dyan sa
sa campaign na yan. Kaya masisira ho talaga. O hindi pa tapos yan, meron pa. Makakala nyo tapos na kagad yan, meron pa. Ito. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino Ako po, ng patay tayo MMDA. dyan. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Ako po, patay tayo dyan. Eto, patunay na naman na hindi marunong mag-research to si Marcos. Napuyat na naman siguro siya. Puyat ka ba, sir? Hindi ka ba talaga marunong mag-research? O daldal ka lang ng daldal? O kung sino-sino. Kasi yung barkada mo kasi. Hindi, ako nagtatanong lang ako, sir. Sir, may tanong ako. Yung barkada mo ba sabog? Bakit? Banat ba? Eh kasi parang yung mga napapagkwentuhan nyo, kwentuhan ng mga sabog eh. Kaya ako, di naman ako naniniwala na... Hindi, ito, personal. Di ako naniniwala na sabog ka. Maayos ka naman magsalita dyan. Di ako naniniwala. Pero pambihira naman, sir. Pakinggan nyo ito. Ng MMDA. Totoo ba yan? Tanungin natin mismo ang taga-Tacloban. O sino ba yung taga-Tacloban na? Naku po. Si Tingog. Ay, Tingog. Party list. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days naa siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa siya ang unang naatabang nautabang daw. O sino ba talaga? Magkasundo nga kayo. Mag-group chat kayo. Akala ko ba si Duterte unang tumulong? Sabi nitong mismong asawa ito niya noon, di ba? Ni Romualdez. Bakit? Siya yung mismong taga-Tacloban eh, Leyte. Ayan. Siya na mismo nagsabi. Siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato siya na unang naitabang. Tama ba? Og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala. Ang naposisyon na. Og mga doctors, og mga relief goods. Mula third day ng Yolanda na. Pati pala itong pinsan mo. Yun din ang bukang bibig. Dito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Katawa-tawa talaga itong magpinsan na to. Pinuri niya pa si Bongo nun. Kung hindi dahil sa inyo, talaga ang unang tumulong. Kakaya kayo. Kaya maniwala kayo sa hindi. Kayo ba, sangayon sa sinasabi ko? Sangayon po ba kayo na magpapatalo dito sa mga senador ni Marcos? Walang iba kung hindi si Marcos. Sangayon ba kayo dyan? Ba, syempre, sabi ng iba. Yeah? Nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days naa siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. Nako po, patay tayo dyan. Buti ka na yun, tong.